Magandang gabi po sa bawat isa sa atin at kahit gabi na po dahil ka-uwi po namin galing sa prayer day po at may fellowship po kami kanina kaya ngayon na lang po kami nakauwi at pero ganun pa man kahit gabi na meron pa rin po tayong daily words of encouragement, no? Salamat dahil merong internet, we can stay connected with God every day and we can find encouragement from the Word of God. Dito po sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, the Bible says, and I thank Christ Jesus our Lord, what enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Tayo po yung manalangin, dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang aming pag-aaralan, naway meron po kami matutunan ng prinsipyo mula sa inyong salita sa gabing ito, at sa talatang ito, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. So, napakagandang talata po na sabi ni Apostol Pablo, kay Timothy ay I thank Christ Jesus. Yung papasalamat niya po yan, na dinala siya at nilagay ng Panginoon sa ministry ay malaking pribilehiyo po. Ang paglilingkod po sa Panginoon ay hindi po kabigatan, hindi po burden, kundi pribilehiyo dahil we can serve the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya ganito na lang po ang bigkas ni Apostol Pablo kay Timothy, and I thank Christ Jesus our Lord, for that He counted me faithful and enabled me, sabi ng Biblia, putting me into the ministry. Kaya nga po, alam niyo po, pag nasa church ka na, ligtas ka na, nabaptize ka na, mga kapatid, ay hanapin natin ang ating ministry sa church. Sabi nga ng preaching ni Pastor Andy kanina, wag ka lang uupo sa church. Find where you can serve. Don't just sit, but find where you can serve God. Sa church, merong ushering ministry, merong choir ministry, may singing, meron sa audio, video, camera, picture, gumawa ng slideshow, PowerPoint, at kung ano-ano pa. Merong kitchen ministry, merong driving, kung magaling kang mag-drive, may sasakyan ka, paggamit mo sa Diyos. Kung may tricycle ka, paggamit mo sa Diyos, magsundo tuwing linggo, tuwing may panambahan. Kung magandang boses mo, paggamit mo sa Diyos, magkanta ka. And kung may pinagkatiwalang Diyos na resources, ay ministry of supplying, giving, So, kung meron kang property na malaking lote or kung ano-ano pa na mga properties, pwede kang mag-slice ng property, bigay mo sa gawain ng Panginoon. And kahit ano, basta kung anong pinagkatiwala ng Diyos sa atin na time, talent, treasure, ay gamitin natin para sa paglilingkod sa Kanya. At sabi nga ni Apostol Pablo dito, and I thank Christ Jesus our Lord, what enabled me. So, it's a privilege. Hindi po tayo karapat-dapat magtrabaho sa gawain ng Panginoon. Pero ang sabi ng Bible dito, enabled me. What enabled me? So, binigyan po tayo ng kakayanan. Sapagkat kung binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan, wala po tayong sariling kakayanan. Sapagkat ito po ay divine ministry. At ang ministry is God-sized work. Napakalaki, napakalawak. At kung tayo lang po sa kapangyarihan natin, wala po tayong kapangyarihan. At tanging biyaya ng Diyos, at sabi ng Biblia dito, what enabled me. Binigyan lang po tayo ng wisdom, kalakasan, ng power, kung paano tayo maglilingkod sa ating Panginoon according sa Kanyang kalooban. And sabi ng Bible, He counted me faithful. Kung nasa ministry ka, kahit hindi ka faithful, ang sabi ng Biblia, ay kinakount ka ng Diyos na faithful. And kaya ka nga nilagay sa ministry. Hindi man tayo karapat-dapat, pero bakit tayo nasa ministry? Kasi, He counted us faithful. He enabled us. Kaya nga it's a privilege. So find your place in the church, mga kapatid. Don't just go to church, hear the word of God, go home with do nothing. So find your ministry. Yung isang nag-testimony kanina, yung greeters. So, bawat pasok ng mga members, mga bisita, ginigreet nila. So, greeters. Isa po yun. And, sa kitchen,
Kung paghuhugas lang, pag Saturday, maglilinis sa church, maghuhugas ng mga upuan or maglilinis ng upuan, magwawalis. Ministry, interior design. Kung may mga halaman ka, ibigay mo sa church, gawin mo, i-design mo. Oho. So marami pong pagkakataon para tayo po ay makapaglingkod sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, find your ministry in the church. Alright? Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po sa aming buhay ang mga ito. Thank you for the privilege na kahit hindi po kami faithful, hindi wala po kaming kakayanan, but you counted as faithful, putting us into the ministry, and you are also enabling us to be able to do the work. Kaya thank you for a great privilege of serving you, at kayo po ang patuloy na gumamit sa amin, Panginoon, at magturo sa amin. Lagi nyo kayong bibigyan ng mapagpakumbabang puso upang sumunod lamang po sa inyong kalooban. Patawad naman sa kasalanan. Ito po ang hindalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So yan po ang ating daily words of encouragement ngayong gabi. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.